Mahigit 70 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar ang nailigtas mula sa mga scam hub. Hinihintay na lang ng Department of Migrant Workers na makatawid sila papuntang Thailand. Sa 56 na Pinoy human trafficking victims naman sa Cambodia na na-rescue, halos kalahati ang makakabalik bansa ngayong linggo. Who happen to be also caught in the border conflict. So 22 of them will be home within this week. Ang tinutukoy ng DMW na pauwi ngayong linggo, mapapabilang sa mahigit 2,000 Pilipinong biktima ng human trafficking mula sa mga scam hub sa Myanmar, Cambodia at Laos na nakabalik na sa Pilipinas. Ngayong International Migrants Day, inilunsad at ipatutupad sa Pilipinas ang Operational Guidelines for Referral of Cases involving Trafficked Migrant Workers and Overseas Filipinos. Layo nitong bumuo ng sistematiko o institutionalized na paraan sa pagtanggap, pagmonitor, pag-track at pag-rescue sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking. Isa sa mga kasama sa operational guidelines ang pagkakaroon ng isang Unified Information Sheet. Dahil kapag natukoy natin kung sino yung mga biktima at may tamang proseso at mekanismo para sila ay matukoy, madali natin silang mabibigyan ng assistance. Sa ilalim ng guidelines, unang aaksyon ang Embahada ng Pilipinas at ang Migrant Workers Office o MWO. Dito sa Pilipinas, tutugunan ito ng DMW, DFA at iba't ibang ahensya na miyembro ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Kung may kakilala kang biktima ng human trafficking o anumang uri ng trafficking, maaari itong itawag sa IACAT, sa DMW o sa DFA at sa hotline number na 1343. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.